Ano po ang inyong reaction on this? Ito po nga nangyari ngayon na paglalabas po, pagsaserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon ay mga bali-balita pa lamang ito. Sinasabi rin ng kanyang kampo, like with Attorney Panelo, na fake news. But this happened. Your reaction on this? Siyempre, natutuwa kami na Mhm. finally, sa wakas, nangyari na itong pinakaasam ng mga biktima. Sabi nga nila wala sila, no words can describe kung anong nararamdaman nila ngayon. Itong pagkumpirma, ililinaw ko na hanggang ngayon wala pa rin confirmation yung International Criminal Court at maski kami na galing sa kanila yung warrant. Malacanang ang nagsabi na inarest siya dahil sa warrant of arrest ng ICC at natutuwa naman kami na in-enforce. Kumbaga, kung ano yung sinabi dati ni Presidente, ginawa niya. Kaya okay sa amin na may cooperation sa bahagi ng Philippine government. Bilang abogado na rin po, ano po ang mga susunod na proseso? Ngayon po ay kasalukuyang nasa Villamor Air Base ang Pangulo. Do you have any idea ano ang dapat or ano yung proseso na next on this? Yung mga abogado ni Presidente Duterte, una, aralin nila yung Rome Statute. Pero sa bahagi namin, ang hiling namin ay, una, ma-turn over siya sa law enforcement agency ng kanilang na member state ng ICC. Pangalawa, kalaunan, eventually, i-transfer na sa The Hague para makapagsimula na yung trial. So ano po ang inyong susunod na step on this? May action po ba kayong gagawin? Ay, kahanda na para sa eventual trial. Pinaghahandaan namin na questionin niya ito. Questionin niya ito whether sa domestic court o kaya sa international court. Inaasahan din namin na magkakaroon ng action ang sigurado kung yung Philippine government patungkol dito. Pero sa bahagi nila bilang arresting state, yung transfer of custody at kumbaga, pag perfect, kasi pwede nilang sabihin pa rin hanggang ngayon na hindi naman kami member state ng ICC, kaya wala kaming authority to receive the person. So, as a custodial state, kailangan ayusin din ng Philippine government yung processes at sumunod dun sa patakaran. Ang hiling niyo po, ang sinasabi niyo ay kailangan na dalhin na agad sa The Hague, Netherlands. Ang dating Pangulo, kagaya po niyan, ang sinasabi po ng kanyang supporters, like with Senator Bongo, ay may medical condition siya, iniinda niya yung kanyang